Aniya ang mga headlines sa Aksyon Davao. Komedyante nga si Ramon Bautista gitabangan sa mga Dabawenyo human kini mibansag og hipon sa mga Dabawenya. Usa ka mangingilad nga nagpailang real estate broker arestado sa entrapment operation. Duha ka lalaki na nakigsadya sa Kadayawan invasion sikop human makuha og illegal nga droga. Representante sa Ata Tribe gikoronahan isip bag-ong hiyas sa Kadayawan. Og contingent gikan sa Davao Oriental nakuha ang kampyonato sa indak-indak sa Kadalanan. Ang mga maaksyong balita sugda na! Sa uban pang mga dapit na maabot para saan nga ba ang mga nakatambak na mga relief goods? Wala nitong DFD-15. Nananatili pa rin daw siyang kampiyon sa puso ng kanyang mga kababayan. Davao, Southern Mindanao, may hapon adlaw nga Lunes, Agosto 18, tuig 2014. Kauban ang inyong mga moksyong tigbalita. Hatod namo ang mga balita ug impormasyon nga angay ninyong masayran. Live sab kitang madunggan sa Radyo 5 101.9 News FM. Partner, may hapon mga kapatid, nahimong hapsay ug malampuson ang gipaigayng Kadayawan Festival 2014. Panwala malikayan ang pipila ka mga dili maayong panghitabo. Sama na lamang partner sa isyu nga gikalambigitan sa komedyante nga si Ramon Bautista nga mibansag sa pipila ka mga Dabawenya og hipon. Ang tibuok aksyon nakuha ni Irene de la Cruz. I'm here in front of you to say my apologies because sinabi ko ang daming hipon dito. Ayun. Oo nga. Nahihiya po ako sa inyo because you welcome me in your beautiful city. Andito po ako lagi. At nag-enjoy po ako dito para masabi ko po yung mga bagay na yun na marami sa inyo na-offend. I say my sincere apologies. Sana po matanggap nyo. Mao kini ang gihimong public apology sa komedyante nga si Ramon Bautista atol sa Kadayawan Invasion Party niadtong Sabado sa gabii. Mismo si Vice Mayor Paulo Duterte ang mikompronta og mimando kang Bautista nga mangayo og pasaylo human niini gitawag nga hipon ang mga babae dinhi sa dakbayan sa Davao. Tama! Ang daming hipon dito sa Davao! Alright! Mipahayag sab kini sa iyang kasuko sa Facebook page. Usam matud pa ka insulto alang sa mga kababayan ang pagbansag og hipon. Miyani sab og mga negatibong komento gikan sa mga netizen ang gibuhat ni Bautista. Si Davao City Mayor Rodrigo Duterte gipaboran sab ang gihimong aksyon sa iyang anak. Pag ang anak ko nandoon rin baka masampal ko pa. Mayor, mahirap o yung ganon. Lalo na yung babae. Mga babae ma-insulto. So may advice basta saan ka pumunta, iwasan mo talaga yan. Dito, mabutit na lang, gano'n. Kung may mga Muslim doon, na babae. Nagpahimangno sab si Duterte nga sa tanan, ilabi na ngadto sa mga komedyante nga dili magpasagad og joke aron malikayan ang susamang panghitabo. Umaksyon, Irene de la Cruz, News 5. Ang daming hipon dito sa Davao! Alright! Ginaestudyohan karon sa Davao City Council kung angay na bang ideklara nga persona non grata ang komedyante nga si Ramon Bautista human kini misulti nga daghan og hipon sa dakbayan sa Davao. Gikasuko sa sagad sa mga Dabawenyo ang maong joke ni Bautista, rason nga ginaimbestigahan kini karon sa konseho. Hinuon ang ngayo dayon og pasaylo si Bautista sa mga Dabawenyo human ang insidente. That's the prerogative of the City Council. The majority of the council. Depende na no ato man hisgutan na atay pagahimo og kaukusan na atay himo og investigation na. Headline karon sa pipila ka mga mantalaan sa dakbayan ang kahiubos sa ubay-ubay nga mga photographers. Atol sa pag-cover sa Kadayawan Festival, partikularmente sa indak-indak sa Kadalanan ug Pamulag. Reklamo sa mga photographers ang grabe ang pagpang-abog o abog kanila sa mga pulis o force multipliers. Apan tubag sa hepe sa DCPO, gibuhat lang sa iyang mga sakop. Ang ilang trabaho hinuon, iyang hinabion ang mga pulis o mga barangay tanod kabahin sa insidente. Anyway, siguro yung purpose lang naman siguro ng officer doon is to really pangalagaan lang po siguro safety. Kasi baka yung ibang media ron is hindi niya kakilala.
Mahirap din kasi kung yung iba dyan baka Ang prioridad matod pa mao ang edukasyon sa ilang tribo. Ang tibuok detalye ihatod kanato ni Irene de la Cruz. Napuno og kasadya og nahimong mabulokon ang Davao Recreation Center ni atong Biyernes sa gabi tungod sa gipatigayong hiya sa Kadayawan 2014. Nagkalain-laing talento nga nagapakita og kultura ang gipasundayag sa mga dalagita gikan sa 11 ka mga tribo. Sa question and answer portion, nasukod ang kaalam sa mga kandidata may tungod sa ilang tribo. Gikoronahan isip hiya sa Kadayawan 2014 ang 20 anyos nga BS Education student nga si Susan Batawan sa tribong Ata. Diin gipabilib ni ini ang mga hurado sa talento sa paghabi ug banig. Kalipay kayo ko walay kabutangan sa akong kalipay. Salamat sa tanan. Ladyo ko nag-expect nga mudaog. Pero salamat kaayo sa tanan. Kung masulti sa akong mga katribo karon nga dili gyud nato ikaulaw kung unsa ta. Ipakita nato ang tinuod nga kita. First runner-up o hiya sa kalabuan si Shali Lulakaran sa Matigsalog Tribe ug hiya sa panagiusa si Kesha Carol Tan sa tribong Bagubo, Klata. Dako ang pasalamat sa lokal nga pangamhanan alang sa malampusong kompetisyon. Tonight was an earned privilege. Their history is Greece against Greece, Greece against Toledo-Braid, Greece against crack. In defense of the customs and Islamic religion, the Muslims set a historical precedent. Mao na kini ang ikaduhang higayon nga nakadaog sa mga kompetisyon ang tribong Ata. Umaaksyon, Irene de la Cruz, News 5. Contingent gikan sa Davao Oriental mo ay nakadaog sa Indak-Indak sa Kadalanan 2014. Mga partisipante sa dakbayan sa Davao wala sa nagpaulahi. Umaaksyon, si Nerma Alingala. Sadya nga nagpasundayag sa ilang mga sayaw ang 17 ka mga partisipante sa Indak-Indak sa Kadalanan ni adtong Sabado. Ang defending champion nga Holy Cross College of Kalinan gibida ang ilang bag-ong mga routine sa sayaw ingon man colorful nga mga props ug costume. Sir, sa inyong mga preparation na gibuhat? Grabe dyan ang preparasyon na giandam na mo ang Kalinan. Very supportive ang Barangay Council, especially the school and the parents. Gipangandaman gud namon tungod kay open category ang kompetisyon karon. Nakabaloy gud mi na di basta-basta ang kalaban namo, pero gibasandayag gud namo what is Kalinan. Bisan pa sa kalayo sa ilang probinsya, ang Banay-Banay Dance Troupe wala sab magpapildi nga ipakita ang ilang kanas sa pagsayaw. Lang. Tapos, although bisan magdili mi makadaog diri 10 days pa ko nang practice namo. So bless lang gyapon kay gisuportahan mi sa munisipyo. Labaw na sa among mayor Tambuang Ada. Kung itandi ka ni adto, mas challenging kuno ang kompetisyon karong tuiga, sanglit open category na kini. 6 out of town, we have 11 from Davao Base. So sa ngayon wala siya open para mag-mature naman yung isip ng taga-Davao. Hindi puro takot na so ginawa na rin open ng competition para next time pwede na sila naman ang katakutan. Pag-abot sa pag-anunsyo sa mga mananaog, kulbahinam nga nagulat ang mga mananaway ilabi na mga partisipante. Nahimong 4th place ang San Luis National High School gikan sa Caraga, Davao Oriental. 3rd place ang Santa Ana National High School. Nasakmit sa Kabantian National High School ang 2nd place. 1st place ang Christian School of Polomolok. Ug ang 2014 Indak-Indak sa Kadalanan champion mo ang Matiaw National High School gikan sa Mati City nga makuha ang tunga sa milyon ka pesos nga premyo. Number 1, we are so blessed na we won the grand prize for this Kadayawan Festival. And dako kaya mong pagpasalamat even though this is our first time to participate the Kadayawan Festival. Dako kaya mong pasalamat sa administrasyon ni Mayor Rody Duterte and of course sa committee chairman kay Konsehal Ibuyan and likewise sa festival director kay Mamu Id Akailar.
Nasakmit sa Banay-Banay Dance Troupe ang indigay sa tugtog, di nakadaog sila og 50,000 pesos. Usa sa mga highlights sa tinuig nga selebrasyon sa Kadayawan Festival mo ang indak-indak sa kadalanan. Diin ginapakita ang kabunda sa ani sa rehiyon, ingon man kultura. Butang nga ikapasigarbo gayod nato isip usa ka Dabawenyo. Umaaksyon, Ler Malingalan, News 5. Mga bulak, gulay, prutas, bibida na sa Floral Float Competition sa Kadayawan Festival. Barangay Kapitan Tomas ug International Pharmaceutical Incorporated gideklarang mga mananaog. Ang tibok aksyon nakuha ni Rose Ramos. Mga pormang agila, isda, kabayo, lumad o bisa ng mga amigas nga ginama gikan sa gulay o prutas ang mibida sa Floral Float Competition kagahapon sa selebrasyon sa ika-29 katuig nga Kadayawan Festival. Adunay napulo ka float nga nagagikan sa alternative category, samtang 7 ka float ang nagaindigay sa traditional category. Apan sa katapusan, gideklarang mananaog sa alternative category ang Barangay Kapitan Tomas ang first placer nga nakadawat og 100,000 pesos. Samtang ang mga mananaog sa traditional category nakuha sa International Pharmaceutical Incorporated nga first place din midawat kini og 400,000 pesos nga grand prize, samtang second place ang Concentrix. Pagkaganda. Ito si very successful and very lively event. Apan gipaklaro ni Alejandre nga dili flower capital ang Davao City, busa magkahimo gihapon sa pagsalmot ang kadaghanan gamit ang gulay o prutas. So Davao City, Magod, we could consider we are not a flower capital. Siguro before daghag-abot pero right now medyo nihit na. Sa kinatibukan, gideklarang malampuson og malinawon ang Floral Float Parade. Nang hinaot sad ang syudad nga mas daghan ang mga contender sa sunod nga tuig. Umaaksyon, Rose Ramos, News 5. Pahalipay concert ni Davao City Mayor Rodi ug Vice Mayor Paulo Duterte gidag sa gihapon taliwala sa pagbundak sa ulan. Umaaksyon si Irene de la Cruz. Wala natarog ang katawhan nga makigsadya sa pahalipay concert nga giandam sa lokal nga panggamhanan sa Rizal Park gabii bisan pa man mibundak ang ulan. Giubanan pa mismo ni Mayor Rodrigo Duterte ang katawhan nga magsadya og magbasa-basa atol sa closing activity sa Kadayawan Festival. Salamat, Mayor, sa imong gibuhat na sa kalipay namo. Salamat, Mayor. Kalipay gyud dako bisan sa unsa na ko katapoy sa ako ang trabaho sa amoa. Ni anhe lang gyud ko Disemba ug gibuhat gyud ko unsay kalingawan diri sa ato ang Davao. Dalipay ko bisag basa-basa. Dako ang pasalamat sa mayor sa katawhan, ingon man sa tanang opisina sa gobyerno nga nagpakita og suporta alang sa malampusong selebrasyon sa Kadayawan Festival. Ano ako magpauwan pa ko, nagpauwan ang taga Davao, di pauwan ko. Hiwat ko nila ang kalingawan ba. Ako Umaaksyon, Irene de la Cruz, News 5. At ang usa ka nagpailang real estate broker arestado sa entrapment operation. Ang detalye sa pagbalik sa Aksyon Davao. Usa ka mangingilad nga nagpailang real estate broker arestado sa entrapment operation. Ang modo sa suspect magbaligya og mga balay sa mga customers apan ang kwarta nga ginabayad wala ginaremit sa kumpanya. Ang tibuok aksyon nakuha ni Paulo Anota. Pinaagi sa usa ka entrapment operation na aresto sa mga personay sa National Bureau of Investigation ang nagpailang real estate broker nga si Honey Rose Dadot niadtong Biyernes sulod sa usa ka mall sa Matinaning Dakbayan sa Davao. Si Dadot gireklamo sa usa ka alias Ramon kinsa matud pa nagabayad kaniya og monthly amortization alang sa usa ka balay. Apan pag-adto ni Ramon sa main office sa kumpanya, diin matud pa nagatrabaho ang suspect, nasayran nga wala ginaremit sa dinakpan ang mga kwarta nga iyang ginabayad. Ang first namo na conversation is through Facebook. Chat lang. Tapos gi-refer ko niya, ani-ani, dapat mag-down ako for the reservation. Pila po to? 20,000 for the reservation. Wala pa. Tapos mo to na, nag-send na siya mga model house,
then sa akong payment kung unsa bang lot ana-ana. Then karon daw nakakita na dili na mi friend sa Facebook. Gi-unfriend ka? Gi-unfriend nako. Actually, I learned kani sila nga tuminisa sa Camellia Homes atong August 13. Dito nila nahibaw-an nga kaniday si Honey dili siya accredited na agent sa Camellia Homes. And then ila pong gitan-aw kung naabigid ilang account. So there was no account under their names and there was no payment ever made. May dumili sa paghatag og pahayag ang dinakpan kinsa magatubang og kasong estafa o paglapas sa RA 9646 kon Real Estate Service Act of the Philippines. Uma-aksyon, Paulo Anota, News 5. Tulo ka mga sama dinunggaban ang mikitil sa kinabuhi sa 19 anyos ug gituuhang gang member nga si Jerome Magallanes. Gidunggab kini pasado alas 5 sa hapon gahapon sa Quacoteria Beach Resort, Barangay Pampanga, Davao City. Ang suspect sa moong pagpatay mao ang 23 anyos nga si Raymar Yanong nga miyembro sab sa Watas Gang. Sa pagpanubay sa pulisya, migula nga gang war ang mo'y hinungdan sa moong pagpatay. Anong ginunggab sa ninyo? Kalaban naman, sir. Ha? Kalaban. Kalaban sa? Sa grupo, sir. Kung sa itong grupo, saan ito sa nga, kung Kiwa, sir. Kiwa. Mga kalaban nilang gang na nakita sila dito sa Quaco. Dito lagi, by chance, dunggab niya. So, nag-responde natin pulis. So, nadakpan. Nadidipay na ito na kini natong ginapangita na leader ni sa gang eh. So, dugay na mga riot dia dapita sa Panakan. So karon at least by chance nadakpan natong yang leader. Pulisya padayon gihapon ang pagpanakop sa mga nalambigid sa illegal nga droga taliwala sa selebrasyon sa Kadayon Festival. Mao kini ang balita nga giaksyonan ni Irene de la Cruz. Tingkagol karon sa pisuhan sa Talomo Police ang duwa ka batan-on nga sila Mark Anthony Humawid ug Eduardo Jose Arellano human makuhaan og marijuana ni adtong Sabado sa gabi atol sa Kadayawan Invasion Party sa ground area sa Crocodile Park sa maaning syudad. Napasahan lang accidentally na igora gud last abi na ko yosi nga gipagunit lang. Katugong si Mana is mura og daghan man kayong activities nga kuan nya holiday taas ang holiday na to adto. So nagara po ang mabatanon na to. Sa Pikas Bahin, sikop sab ang duha ka gituwang drug user nga sila Richard Bortega ug Sauro Aladadin human maktuhan sa Santa Ana Police nga nagpat session sulod sa usa ka balay pasado launa sa hapon gahapon sa Piapi Boulevard ning Dakbayan sa Davao. Usa matud pa ka impormasyon ang nadawat sa pulisya kalabot sa gidabuhat sa duwa, rason nga dali silang miresponde. Nakuhaan ang mga didakpan og pakete sa shabu ug lain pang drug paraphernalia. Hingpit nga gilimod sa duwa nga gamit sila og droga. Kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act ang atubangon sa mga dinakpan. Umaaksyon, Irene de la Cruz, News 5. Misurrender ganina kadlawon sa Talomo Police ang 26 anyos nga barbero nga si Junesan Sagarino. Kini human nga gidungga patay niini ang silingan nga si Alfredo Mahadas pasado alas 7 gabi gawas sa balay sa sospek sa Purok 3, Talomo sa Lakot ning syudad. Sa investigasyon sa pulisya, nagkabikil ang duha human gikompronta sa biktima ang amahan sa sospek kalabot sa utang niini. Apan sumala sa sospek, self-defense lang kuno ang iyang gibuhat. Nakuha kaniya ang gunting nga gigamit sa pagpanunggab. Misurrender ko sir, misurrender ko ma'am kay nadunggaban ako akong silingan ma'am. Kay iyaha mo kong giatngan ma'am nga iya kong gibairag sundang. Nadismaya matud pa si Davao City Mayor Rodrigo Duterte kang Presidente Benigno Aquino III humani ini gianunsyo nga abli siya sa pag-amyenda sa kasamtangang konstitusyon ug sa posibilidad nga matagaan siya og ikaduhang termino. Sumala ni Duterte, wala sa timing ang gihimong pag-anunsyo ni Aquino ug dili sab matud paigo ang rason sa presidente aron mosugot siya sa suhestyon nga tsa-tsa. Sukway isab kuno ang lakang ni Aquino sanglit ang mismong inahan niini ang nagsulong sa 1987 Constitution.
I'm just saying that it must be for good reasons. But if you say that you are trying to amend the Constitution to save democracy, that's an idiotic thing. I said that's the incongruity. It was the mother who placed the... But I said I do not, personally, I do not have any qualms about Aquino. He's very clean. He said it's very good, it's very clean. Ang problema, yung saying the wrong things on the wrong time. Una pa man ang mga aktibidad sa Kadayawan Festival 2014, nagpapakatag na og kapin 300 ka mga personahe si City Environment and Natural Resources Concenro Head Eliza Madrazo. Ato sa gipaygayong mga aktibidad, nagdungag kini og 80 pa ka mga street sweepers. Sumala niini gibanabanang mukabat sa 460 ka tonelada sa basura ang ilang nakolekta sa katapusan sa selebrasyon. Daghang basura karon ma'am kaysa atong kanang ordinaryo nga adlaw. Ang mga tao manggod, mga bisita takalaglabay tungod sa kadaghan nya ang basurahan sa dali ra sad nga mapuno. So maglisod jud po. Maglisod jud ma'am. Pamunit na lang namo gisulod sa basurahan. Dagko kay kaning naninda diri o di kabalo manghipo sa ilahang mga basura. Dili lamang mga Dabawenyo ang nalingaw sa pagselebrar sa Kadayawan Festival 2014. Dagan sab sa mga turista gikan sa nagalain-laing lugar sa nasod ug kalibutan ang midag sa aron makigsadya sa tinuig nga selebrasyon dinhi sa Davao City. Mao kini ang balita nga giaksyonan ni Lerma Alingalan. Bisan pa man sa matud pa hulga sa terorismo ni adtong milabayng mga bulan sa dakbayan sa Davao, wala kini magpapugong sa gatusan ka mga turista nga mosaksi sa indak-indak sa kadalanan ni adtong Sabado. Usa niini ang US citizen nga si Robert, kauban ang duha ka anak niini nga first time makasaksi sa selebrasyon. Spirit's been very good. You know, it's a very safe city, and you know there's a lot of security around here, and you know, and the festival is great. I mean, this is like a whole party atmosphere, and it's a great time. Very good. I love the festival. Ang photographer nga si Tad, nalipay sab tungod sa kasadya sa mga sayaw, ingon man sa kainit sa akomodasyon sa matag Dabawenyo nga maila-ila niini. Well, it's really fun to watch and see all the different groups of people do their thing, and we've enjoyed it a lot as a group, so it's really nice. Sumala kang officer in charge sa City Tourism Office, Lisette Marquez, nga base sa ilang pinakaulahing report, halos napuno ang mga hotels, butang nga gikalipay sa ilang buhatan. Ngayon nakikita natin parang mas madaming spectators ngayon dito sa ating Indak-Indak. Of course, we have yet to see the other parts of the route ng Indak-Indak. We just saw Marco Polo kanina, the showdown there, and we're very happy na talaga dumagsa yung mga tao. We're also seeing that marami din talaga mga langyaw po, mga foreign nationals natin na pumupunta dito to witness our Indak-Indak sa kadalanan. Importante sab sumala kang councilor o spokesperson sa Kadayawan Executive Committee, Alrayan Alejandre, ang kasaulugan sa Kadayawan Festival. Tungod sa selebrasyon, mas mailado ang dakbayan sa laing probinsya, ilabi na ang kultura niini. And to the help of the DOT, nindot ang atuang tourism arrival sa Davao City. And we expect it more for the years to come. Kay massive ang atong campaign karon sa atuang tourism to come in Davao, visit Davao and enjoy for different festivities natin. Umaaksyon, Lerma Alingalan, News 5. Seguridad sa dakbayan sa Davao, gidayeg ni MMDA Chairman Francis Tolentino. Atong ibalik si Lerma Alingalan alang sa report. Hugot ang pagbantay sa kapulisan kasundaluan ingon man mga police auxiliary sa mga entry points diin gisaulog ang mga nag-unang aktibidad sa 29th Kadayawan Festival. Lakip na ang indak-indak sa kadalanan adlawng Sabado. Sumala kang Task Force Davao Commander Makairog Alberto, 24 oras sila nga nagbantay alang sa seguridad sa dakbayan. Okay naman, we have deployed all over this place yung mga security natin to include yung police force and other law enforcement agencies. So far, maganda pa naman yung takbo ng sitwasyon and hopefully hanggang matapos yung Kadayawan. Nakigduyog sab sa selebrasyon si Metro Manila Development Authority o MMDA Chairman Francis Tolentino kinsa mibilib sa kahapsay og kalinaw sa syudad. Of course, malayo, mas maluwag dito eh. So, in terms of signalization, mas ang advantage ng Davao is mas kukunti pa yung sasakyan, di ba? So, they're in the right track pursuing traffic signalization. We hope to achieve the same in Metro Manila.
Dugang ni Tolentino nga mas lamang kuno ang dakbayan sa Davao kung hisgutan ang transportasyon og traffic, sanglit dili pa kaayo crowded ang mga kalsada niini. Dako usab ang pagsalulo ni Tolentino kang Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Paspas matud pa ang kalambuan sa syudad tungod sa pagdumala niini. Umaaksyon, Lerma Alingalan, News 5. Pagselebrar sa Kadayawan Festival 2014 nahimong hapsay ug malampuson, butang nga gipasalamatan sa mga negosyante ug lokal nga panggamhanan. Umaaksyon si Paulo Anota. Nagsadya gayud ang tanan sa mabulokong pagsaulog sa Kadayawan Festival sa milabayng weekend. Niadtong Sabado, gikalingaw gayud ang indak-indak sa kadalanan ug niadtong Domingo, gidagsa ang pamulak floral float parade. Mapasalamaton si Konsehal Al Ryan Alejandre nga mo'y nangulo sa pag-organisa sa Kadayawan 2014 sa partner niining Kadayawan Foundation nga bisan duha lang kabulan ang ilang preparasyon. Mahinungdanon sab ang pagsaulog karong tuiga sa pagpartisipar sa 11 ka mga tribo sa lumad ug Muslim. Well, first of all, I'd like to thank the 11 tribes, all the deputy mayors and their community for helping us. Kaning Kadayawan sa Davao is really for them. Way puwasab ang pagbantay sa mga pulis ug sundalo sa kasadya sa dakbayan. Matud ni DCPO Chief Senior Superintendent Vicente Danao Jr. nahimong malinawon kuno ang mga aktibidades o gamay lang nga krimen ang natala sa ilang buhatan. Igmat sab ang Task Force Davao nga bisan sa pagsugod pa lang sa Kadayawan Week nakadakop na sila og mga drug traffickers. The Kadayawan festivities ended peacefully with no untoward incident, no major untoward incident except for the very minimal petty crimes. Yun lang po. Yung checkpoint natin, these are ongoing checkpoint, continuous checkpoint to. So last week there was an oppression of drug traffickers. Nagpasalamat sab ang presidente sa Davao City Chamber of Commerce tungod sa garbosong selebrasyon. Positibo gayud ang epekto sa Kadayawan sa mga negosyante sa prutas, mga hotel owners ug uban pa sa pagdagsa sa daghang turista sa dakbayan. We really appreciate or give our congratulations to the organizers and to the other stakeholders who really work hard for this. And besides, bottom line is we have a very peaceful celebration of the Kadayawan. It's because the local government under the leadership of the mayor, the city police and the task force really has worked hard also for this to ensure the safety of everybody during the celebration. Ginaplano na sab sa Davao City Council ang Kadayawan Festival sumaabot nga tuig 2015 nga sa mga adlaw sa Agosto 21, 22 ug 23. Umaaksyon, Paulo Anota, News 5. Bago ta magbuwag-buwag no, happy 18th birthday kay Dixie De Lumbar. Happy birthday! Mao kato ang mga balita ug impormasyon nga nahagpat sa pinakamaksyon nga newsroom sa Dakbayan. Happy viewing sab diay sa among ninang Janet ug ninong Imbet Briones diha sa Davao del Sur. Alang sa dugang pang mga balita, lagon lang sa www.interaction.com ug kung aduna mo'y mga balita nga buot ninyong maaksyonan, i-post lang kini sa TV5 Davao Facebook page. Labaw pa sa balita. Aksyon Davao, kanunay nga mag-amping Davao. Kini si Mikey Portadera. Ug kini si Jem Avancenia Arenas. Saan man, kailanman, kapatid.